Xuanming, sa pagiging immortal, sinakop mo ang mga spirit beings ng mundo, pinilit ang mga sekta, na mabuhay ng mahirap, ang iyong mga pamamaraan ay walang pili. Ngayon, ipaglalaban ka namin para sa mga tao. Xuanming, ikaw ay isang demonyo. Kahihiyan ng mga kultivator. Dapat kang mamatay. Pumasok kayo sa aking palasyo, nakagambala sa aking pag-cultivate. Paano kayo gustong mamatay? Xuanming, kahit ikaw ang pinakamalakas, lahat ng narito ay mga henyo ng panahon. Isang laban sa 10. Ngayon, ang iyong katapusan. Parang langgam na nagnanais gumalaw ng puno. Gamitin ko ang inyong mga ulo bilang handog. Subukan muli ang pagiging immortal. CJ. Xuanming, nalulung ka sa pagiging immortal. Gumamit ng masamang paraan para tumaas ang kapangyarihan. Magsisisi ka. Magsisi. Kahit isang maliit na pagkakataon para umunlad. Kahit patayin ko ang buong mundo. Hindi ako magsisisi, ako si Xuanming. Ang aking lugar ng pag-cultivate ay nadumihan nyo. Malas. Xuanming, painugin kita. Tatay, nanay, inanda ang cultivation room. May naiisip ulit ako. Baka makamit ko ang pagiging immortal. Tatay, nanay, magtiis kayo. Sasaklolo ako. Nanay. Walang saysay. Ubus na ang buhay ni nanay. Sino ang may gawa? Papatayin ko siya. Sabihin mo sino. Minger, marami kang kaaway. Hindi mo mahahanap. Pangako sa nanay, pahalagahan mo ang mga nasa paligid mo. Huwag nang magpumilit maging immortal. Pangako sa nanay. Nanay, Pangako. Ako ang may kasalanan. hindi kasalanan mo. Minger, hindi kita sinisisi. Nais ko lang na maging maayos ka. Huwag nang maging mag-isa. Nanay. Noong una, ginawa ko ang lahat para maging immortal. Ngunit sa huli, ako ang pumatay sa aking mga magulang. Isinusumpa ko. Mula ngayon, puputulin ko ang aking immortal vein, hindi na magiging immortal. Selyo ng bakal. Ang selyo ng bakal na ito, pinag-ugnay, nagdulot ng pagtunog ng 3 kaluluwa at 7 espiritu. Nagdulot pala ng paghihiwalay ng kaluluwa sa katawan. Xiaohu, nagising ka na. Kinabahan ako. Xiaohu. Ek, Boses ko, Xiaohu. ano na sa'yo? Hindi ka na. Ang nagpabagal sa isip mo. Pagkatapos masilyuhan ng Xuanti, naging bata pala ako. Tatlong taon na, mula ng 3 taon ang nakalipas. Naglagnat at nawala ng malay si Xiaohu. Naging tahimik at ayaw na sa pagsasanay ng martial arts. Dinala sa lahat ng sikat na doktor sa King's How, wala pa ring nangyari. Binibini. Ang pamilya Chen ay laging iginagalang ang lakas. Bilang natitirang dugo ng 3 sanggay, kayo at ang bunsong Ginoo. Kung magpapatuloy ito, baka madali kayong pipigilan ng una at 2 sanggay. Tingnan natin ang mangyayari. Basta lumaki ng maayos si Xiaohu. Gagawin ko ang lahat. Mula nang maging batang ito, hindi na ako nag-practice. Nandito pa rin ang selyo ng Xuanti. Nakagawa pa rin ako ng sword energy, Xiaohu. Paano mo nagawa yun kanina? Anong paano? Ate, ano ang sinasabi mo? Mukhang. Sobrang gusto kong makita si Xiaohu na magsanay. Nakakakita na ako ng guni-guni. Ayos lang, baka napagod lang ang mata ko. Ate, ano ito? Ito ay test stone, ginagamit ng pamilya Chen. Para sukatin ang lakas. Pero kahit ang pinakamalakas na tiyuhin, isang palad lang ang naiwan niya rito.
Susubukan ko kung gaano pa kalakas ang katawan kong ito. Mukhang kahit na selyo ang cultivation, may natira pa rin. Lakas mula sa martial arts. Xiao Hu, huwag kang mawala ng pag-asa, hindi ka pa nag-aral. Normal lang na walang reaksyon ang test stone. Ana, Uwi na tayo at lulutuan kita ng masarap. Tikwan, bukas ang family assembly. Sinabihan mo na ba ang dalawang walang kwenta sa ikatlong sangay? Huwag kang mag-alala, tiyuhin, pinapunta ko na ang tao. Si Chen Yuxuan at kapatid niya, mahina ang talino, hindi karapat-dapat sa pamilya Chen. Sa family assembly bukas, personal ko silang hahamunin. At talalayasin sa pamilya. Hahaha. Magaling, tunay na pangunahing kabataan ng pamilya Chen. Matapang at determinado, tama nga ang hinala ko sa'yo. Tikwan, gamitin mo ang test stone, ipakita mo sa tiyuhin mo kung gaano nakalakas ang kakayahan mo. Sage, tatay, nasaan ang test stone? Ito ba ang mga bato sa sahing? Lima lang kung master, ay magalang sa likod. Ang personal na gumawa nito. Kaya lang mabasag ang bato ng pagsubok. Mukhang may grandmaster na gumalaw. Imbestigahan. Alamin kung sinong Grandmaster ang bumisita sa angkan nating Chen. Chen Kai, sino ang nanakit sa iyo? Binibini, mga tauhan ng unang at pangalawang sanga. Hoy! Binibini ng pangatlong sanga, sa wakas ay umuwi na. Kayong mga nanakit kay Chen Kai. Sinabi na sa kanya, paligsahan lang. Di ko inakalang kayong mga taga-pangatlong sanga ay ganoon kamahina. Kayong mga abusado, wala namang dahilan. Ano ang ginagawa ninyo dito sa pangatlong sanga? Ginoong Iron Fist? Inutusan kaming sabihin sa inyo, bukas sa Marshall Hall. Magpupulong ang pamilya. Huwag ninyong kalimutang dumalo, pangatlong sanga. Umalis na tayo. Sabi ni Ginoong Iron Fist, isang walang kwentang walang alam sa martial arts, ay walang karapatang manatili sa angkan ng Chen. Ngayon ay paparusahan ka namin. Ha? Ano to? Kahit na 50% lang ang lakas ko, imposible. Matagalan ito ng isang batang walang alam sa martial arts. Hindi mo pa alisin ang kamay mo. Batang Ginoo, susuriin ko ang iyong buto at laman. Sa suntok na ito, 80% ang lakas ko. Hindi ako naniniwala. Na wala kang mararamdaman. Mukhang talagang masamang ang hangarin ng unang at pangalawang sanga sa pangatlong sanga. Sayang, maling tao ang inaway niyo. Gusto mong mamatay. Dalawang beses na kitang pinalampas, ngunit lalo kang nang api sa aking kapatid. Wala ba akong halaga sa iyo? Binibini, nagbibiro lang po ako sa batang Ginoo. Bakit naman po kayo ganoon kaseryoso? Umalis ka. Sage, bukas sa pulong ng pamilya, tingnan natin kung paano kayo magyayabang. Umalis na tayo. Xiao Hu, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, ate. Ang pulong ng pamilya bukas. Ano ba yon? Nang umalis ang ating mga magulang, iniwan nila sa atin ang bahay na ito. Lagi nang inaayawan tayo ng unang at pangalawang sanga. Gusto nilang agawin ang ating bahay. Ang pulong bukas ay tungkol doon. Mukhang may masamang balak sila. Pero huwag kang mag-alala, nandito ang ate mo. Hindi ko hahayaang maagaw nila ang ating bahay. Tara na. Tiyuhin, pamangkin, pasensya na at nahintay ninyo kami. Hindi naman. Ang daming miyembro ng pamilya ang naghihintay sa inyong pangatlong sanga dito sa Marshall Hall. Ang laki ng importansya ninyo. Sino ang magsasabing nahintay? Ako at ang ate ko ay sumunod lang sa oras na sinabi. Hindi naman ako huli, di ba? Tumigil kayong lahat dahil kumpleto na tayo. Usapin muna natin ang mahalaga. Chen Yuxuan, ang inyong pangatlong sangay ay kakaunti ang miyembro. Sayang lang ang malaking bahay na sinasakop ninyo. Sakto. Nagpasya ang pamilya na magtayo ng dojo. Ikaw at ang kapatid mo ay lumipat na kayo sa ibang bahay. Bakit? Kung magtatayo ng dojo ang pamilya, bakit kailangan kunin ang aming bahay? Dahil babae ka, mag-asawa ka rin naman balang araw. At ang kapatid mong lalaki, hindi man lang nag-aral na martial arts. Bakit niya dapat angkinin ang malaking bahay ng mga Chen? Ang bahay ay ipinamana sa amin ng aming mga magulang. Hindi ko hahayaang maagaw ito ng sinuman. Ikaw, Chen Yuxuan, dahil ayaw mong lumipat kasama ang kapatid mo. Sumunod tayo sa alituntunin ng mga Chen, labanan ang magpapasya.
Kapag natalo kayo, alis kayo. Ano, sang-ayon ka? Paano kung manalo kami? Kung manalo, mapapanatili ninyo ang inyong bahay. Ero, sa isang batang tulad mo at sa babaeng kapatid mo. Saan kayo kukuha ng panalo? Mga walang kakayahan. Sino ang minamaliit ninyo? Binibini, payagan natin sila. Ang aming pangatlong sangay. Hindi dapat pahiyaan. Ang panalo o pagkatalo, matutukoy lang sa labanan. Sumasang-ayon ako sa labanang magpapasya. Chen Yukuan, talaga bang sasabak ka sa labanan? Mas mabuti pang kusang loob na ninyong ibigay ang bahay. Bakit kailangan pang magdusa? TSK, sa mga kabataan na mga Chen, si Chen Yukuan ang pinakamahina ang kakayahan. Sasabak pa siya sa torneo? Hindi niya alam ang kanyang kakayahan. Xiaohu, bata ka pa. Huwag ka munang makialam dito. Ako na ang bahala. Tatanungin ko ulit kung manalo ang aming pangatlong sangay. Sa labanan, hindi na ba kayo muling magbabalak sa aming tahanan? Tama. CJ, magsimula na tayo. Mga tuntunin, ang bawat panig ay magpapadala ng manlalaban. Hanggang sa maubusan ang isa. Magsimula na ang labanan. Tito, ako ang haharap sa kanya. Huwag masyadong mahigpit, Tito. Huwag mag-alala. Si Ginoong Iron Fist mismo ang sasaba. Siya ang pinakamagaling sa mga kabataan ng mga Chen. Laban sa babae at bata ng pangatlong sangay. Madali lang yan. Si Ginoong Iron Fist na kayang mag-iwan. Namarka sa pagsusulit na bato, kahit karamihan sa matatanda ng mga Chen, ay hindi niya kalaban. Siya mismo ang haharap kay Chen Yutsuan, parang gumamit ng palakol para pumatay ng langaw. Chen Yutsuan, ayaw mong iwan ang bahay, di ba? Sige, pagtatamaan kita hanggang sa magbitiw ka. Ikaw ba ang guwardiya ng pangatlong sangkahan? Huwag mong sasabihin inaapi ko kayo. Bukod sa iyo, sino pa ang nasa pangatlong sangkahan? Ako pa. Sino pa? Xiaohu, huwag kang mag-alala, ayos lang. Mukhang wala na kayong iba. Talagang mga walang silbi ang pangatlong sangkahan. 2 tao lang ang tumayo? Sige. Huwag na nating sayangin ang oras. Sabay na kayong 2. Ang yabang. Sabay tayong lumaban, 2 naman tayo. Baka hindi tayo matalo. Sige, laban. Tuturuan mo kami. Tuturuan? Tingnan natin kung kaya ninyo. Hala, 2 suntok lang, bagsak na. Mga gwardiya ng pangatlong sangkahan. Ganito lang ang kaya ninyo? Mas mahina pa sa mga tagalinis ng 2 sangkahan. Lalabanan kita. Xiaohu, Ikaw, Chen Yuxuan. ano pang hinihintay ninyo? Wala kaming oras. Pa sa inyo. Magpadala na ng manlalaro. O umamin kayong talo, at umalis kayong magkapatid sa angkan ng Chen. 8. Xiaohu, huwag kang mag-alala, tiyak na. Ipagtatanggol ko ang ating tahanan. Tahanan. Ang ating tahanan. Sunod na laban. Ako ang lalaban sa iyo. Chen Yutsuan, bakit mo pinipilit? Ibigay mo na ang bahay. At umalis kayong 2 sa angkan ng Chen. Hindi ba mas mabuti? Dito lumaki si Xiaohu kasama ko. Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang sirain ng sinuman. Ang aming tahanan. Sige, pero sabihin ko na, malakas ang suntok ko. Kapag naglaban na tayo, huwag mong sisihin ang sarili mo kung masaktan ka. Masyadong malakas si Chen Tikuan. Walang-wala ang ate ko. Naku, kung magpapatuloy ito, hindi lang matatalo ang ate, malubha pa ang magiging sugat niya. Ganito lang ang kaya mo? Hindi ka karapat-dapat na makipaglaban sa akin. Chen Yutsuan, sumuko ka na. Kung hindi, hindi ko masisiguro ang kaligtasan mo. Ibigay ko na ang bahay, ngunit maaari bang pangako mo sa akin
Naaalagaan mo si Xiaohu hanggang sa lumaki siya. Matatalo ka na, bakit ko ipapangako yon? Maliban na lang kung ibibigay mo sa akin ang lahat ng ari-arian ng pangatlong sangkahan. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Anong pagkakataon? 3 suntok. Kailangan mo lang tanggapin ang 3 suntok ko. Mananalo ka kung tatanggapin ni Chen Yuxuan ang 3 suntok. Mananalo siya. Yung bakal na kamao. Malapit ng manalo. Ano na naman to? Matalino yung batang yan. Nasa pangatlong bahay ang dose-dosenang matatandang libro ng martial arts. Napakahalaga. At siguradong mananalo si Iron Fist. Sa ganitong paraan, mabibigyang katwiran ang pagkuha sa bahay at ari-arian ng pangatlong bahay. Huwag mong tanggapin. Malakas si Chen Tianchuan. Isang suntok lang, hindi mo kakayanin, lalo na ang 3. Kahit anong gawin ko, kahit mawalan ako ng buhay. Basta ligtas si Xiaohu. Kontento na ako. Mangako ka sa akin. Pahalagahan mo ang taong nasa tabi mo. Sech, kung ganoon, huwag mong sisihin ako. Huwag ka nang lumaban. Mamamatay ka. Sino ang mag-aalaga kay Xiaohu kung may mangyari sa'yo? Xiaohu. Nangako ako kay papa't mama na ipagtatanggol kita. Et? Okay lang kung ayaw mong mag-aral ng martial arts. Ako ang magtatanggol sa'yo. Sino humamak sa kapatid ko? Hindi mo ba ako pinapansin? Huwag ka nang maging mag-isa. Nandito ako. Hindi ko hahayaang kunin nila ang bahay natin. Apos na. Ang lakas ng hangin. Galing yan sa isang master na malalim ang karanasan. Siguro yun ang master na bumisita sa pamilya Chen. Master, pakita po kayo. Huwag ka nang maghanap. Nandito ako. Chen Taihu, anong sinasabi mo? Bata ka lang. Akala mo ba ikaw yung master? Lolo, hinanap na namin sa buong Chen. Wala pa rin. Wala si master. Kung ayaw niyang magpakita, wala tayong magagawa. Baka gusto niyang ipagpatuloy ang laban. Tikwan, ituloy mo na. Opo, Tito. Chen Yuxuan, hindi ka na nga makatayo. Sumuko ka na, hindi kami susuko. Ako na ang lalaban sa'yo. Sigurado ka? Xiaohu, laban ito, hindi biro. Umalis ka na. Huli na. Gusto mo raw lumaban? Ngayon, papalan kita. Impulsibo lang si Xiaohu kanina, hindi yun totoo. Ate, may kontrol ako, hayaan mo sa akin. Xiaohu, Sinabi mo kanina, kung tatanggapin namin ang 3 suntok mo nang hindi nabubuwal. Panalo kami, tama ba? Tama. Pero kung matatalo ka, lalabas ka ng Chen family kasama ng ate mo nang walang dala. Simulan na natin. 2 suntok lang ang natagalan ng ate mo. Sa isang bata tulad mo, 1 suntok lang sapat na. Dalawang suntok pa ang natitira. Na-block. Magaling, yung master. Xiaohu, mag-ingat ka sa susunod. Pwede pala akong magtanggol sa pamilya ko gamit ang martial arts ko. Humaap sa akin nang hindi nag-iingat, naghahanap ka ng kamatayan. Xiaohu, mag-ingat. 8. Ate, okay lang ako. Bakit ka nag-iisip ng iba sa laban? Kahit kailan ang ate ko ay handang magsakripisyo para sa akin. Oras na para ako naman ang magtanggol sa kanya. Ate, bumaba ka muna. Hayaan mo na sa akin. Pero, Anong pero? Ayong dalawa, sino ba talaga ang lalaban sa akin? Chen Yuxuan, huwag mong sirain ang mga patakaran. Bata, akala mo ba dahil tinanggap ng ate mo ang suntok na ito para sa iyo, ay tapos na? May isa pa akong suntok. Sasabihin ko sa iyo, ang mga ari-arian ninyo ay akin na ngayon. Nagbago na ang isip ko. Ngayon, talunin kita ng buong lakas.
Anong nangyayari sa batang ito? Pakiramdam ko puno siya ng pagkukulang. Pero bakit sa tuwing? Nakakabawas siya ng 70% ng lakas ko? Natalo ka. Xiaohu, nanalo tayo. Paano nangyari yon? Paano ako matatalo sa batang ito? Nawalan ng focus si Iron Fist. Para sa akin, walang teknik ang mga suntok ni Chen Taihu. Paano matatalo si Iron Fist? Xiaohu, talagang nagulat ka sa amin. Yung master, tunay nga ang likas mong lakas. Natalo mo pa si Chen Iron Fist. Family head, nanalo kami sa laban. Ngayon, maaari mo nang tuparin ang pangako at huwag nang planuan ang aming bahay, tama ba? Kanina, tumulong sa iyo ang ate mo sa ring. Yun ba ang tawag na panalo? Tama. Sa laban sa ring, walang patakaran na pwedeng tumulong sa gitna. Hindi ito bilang. Sinasira ninyo ang usapan. Chen Yutsuan, ikaw, ang unang sumira ng patakaran. Kami, sumusunod lang sa patakaran. Kung gusto ng third branch na maprotektahan ang bahay, kailangan nilang labanan ako. At, muling makipaglaban, matandang Yongsheng. Sobra na ang inyong pang-api. Bata pa ang dalagita, habang kayo'y nag-aral ng martial arts ng 40, tandang bawas 50 taon. Paano siya magiging kalaban ninyo? Hindi niya kayo matatalo. Wala siyang kakayahan. Kahit sariling tahanan ay hindi mapangalagaan. Kahit paalisin sa pamilya Chen, ano naman? Alam na hindi kayang kalabanin ng ate ko. Pinipilit pa rin siyang lumaban. Malinaw na pang-aapi ito. Chen Yutsuan, ipagpatuloy ang laban o mag-empeke. Ilabas ang iyong kapatid sa pamilya Chen. Pumili ka. Sige, maglaban na tayo. Batang Ginoo, kahit nanalo ka sa Chen Tikuan dahil sa likas na lakas, hindi ka naman nag-aral ng martial arts. Hindi mo siya kayang talunin. Huwag ka na lang sigurong makipaglaban. Xiaohu, sapat na ang nagawa mo. Ako na ang bahala. Pero 8. Hindi ko ibibigay ang ating sariling tahanan. Kahit maliit na pagkakataon, ipaglalaban ko. Dalagita, hayaan mo muna kaming sumugod ni Chen yung para pahinain siya. Huwag masyadong magyabang. Kaming tatlo ay pwedeng makipaglaban sa iyo. Isang teknik lang, natalo ko silang dalawa. Atay, lalong gumaling ang kakayahan mo. Isang teknik lang, hindi na nila kinaya. Dalawang lalaki. Chen Yutsuan, ikaw na. Huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng pagkakataon. Kung ayaw mong magdusa, sumuko ka na agad. Ipinangako ko sa aking mga magulang na ipagtatanggol ang tahanang ito. Kung ayaw mong umayos, huwag kang magali sa akin. Parang ipis na sumalpok sa peder. Naghahanap ng kamatayan. Chen Yutsuan, hindi ka pa susuko? Ang laban na ito ay kinabibilangan ng lahat para sa akin at kay Xiaohu. Kahit mamatay, hindi ako susuko. Sedge, pipilitin kitang sumuko. Chen Yutsuan, tapos na. Hindi pa tapos. Matigas ang ulo. Ano ang nangyayari? Ate, bumaba ka muna. Ako narito. Pero, Matandang tagapamahala ng pamilya Chen, payo ko, huwag nang lumaban. Sumuko ka na. Chen Taihu, ano ang sinasabi mo? Batang hamong. Mananalo na ang tatay ko. Tapos sasabihin mong sumuko. Tama, inililigtas ko siya. Walang galang. Kanina, sinamantala mo ang pagkabigla ko. Kaya mo ako na ipatumba. Ngayon, tinatakot mo pa ako. Akala mo ba natatakot ako? Binalaan na kita, anumang mangyari pagkatapos nito. Huwag mo akong sisihin. ano to? Suan Iron ang hinugot ni Xiaohu mula sa katawan niya. Paano siya nagkaroon ng Suan Iron? Nagpapanggap lang. Pangitay nito ng langit at lupa. Tiyak na yung dakilang master na bumisita sa aming Chen clan ang gumawa nito. Dakilang master, pakita po kayo. Huwag mo nang hanapin. Sabi ko, nandito lang ako. Chen Taihu, Bata ka pa, gusto mo pa ba? Adik ka na sa pagpapanggap bilang master? kulang ka sa pananaw.
Isang suntok, kung di ka bumagsak, panalo ka. Isang suntok lang para talunin ako. Chen Taihu, kulang ka sa disiplina. Ngayon, ako na ang magdidisiplina sa iyo para sa magulang mo. Ang lakas ng hangin ng suntok. Sino ka talaga? Isang apo lang ng pangatlong sangay ng pamilya Chen. Tara na. Ang galing mo, Xiao Hu. Anong ipinagmamalaki nyo? Yung dakilang master ang gumawa kanina. Swerte lang siya sa hangin ng suntok ng master, kaya natalo niya ang tatay ko. Dakilang master, pakita po kayo. Gagawin ko ang lahat para sa inyo. Ang misteryosong master na 2. Ano ba talaga ang gusto sa aming pamilya Chen? Tinulungan pa si Chen Taihu, yung bata. Baka naman, naiinip na ang dakilang master, gusto niyang tapusin na ang laban. Medyo matagal na rin ang paligsahan. Nagagalit na ang dakilang master. Susunod, ako na mismo ang lalaban. Bilisan na natin. Naku, ang head of family mismo ang lalaban. Siya ang pinakamalakas na mandirigma sa pamilya Chen. Nakalaban pa nga ng dakilang master. Mahihirapan na si Chen Taihu. Chen Taihu, susunod, ako ang kalaban mo. Xiao Hu. Huwag kang mag-alala, ate, walang makakatalo sa akin dito. Sa harap ko ka nagsasalita ng ganyan. Ang yabang mo. Kung hindi ka naniniwala, Kapag nanalo ako, sasakay ako sa'yo. At mag-ikot tayo sa ring. Ganon. bastos ka. Hindi ka naman mananalo, sige, payag ako. Pagdating ng dakilang master sa pamilya Chen, malaking pagkakataon yon. Kung gusto niyang bilisan, bilisan na natin. Kakaiba, parang walang teknik ang suntok ng batang to. Pero sa kaguluhan, may sistema. Ito ang antas na maabot lamang ng isang tunay na martial arts master. Paano niya magagawa yan? Isang bata lang siya. Hindi ako naniniwala. 5 taong gulang pa lang ako. Nag-aaral na ng martial arts. Mahigit 50 taon na ang nakalipas. Paano ako matatalo ng isang bata? Natalo ng batang ito ang pinakamalakas na pinuno ng pamilya Chen. Impossible yan. Pinuno, natalo ka sa laban. May kakaiba kay Chen Taihu. Baka hindi lang swerte nung tinalo niya si Iron Fist at Yongsheng. Natalo ka. Naalala ko, may nangako sa akin kanina. Kapag natalo, sasakay ako sa likod mo at ikot tayo sa ring. Huwag kang magmalabis, Chen Taihu. Ako, magmalabis? Pinuno, maraming nakatingin. Bilang pinuno ng pamilya Chen, hindi ka naman siguro magsisinungaling, di ba? Kung ito ang hiling ng isang kabataan sa pamilya, Bilang pinuno, paano ako magsisinungaling? hindi na ako makapaghintay. Simulan na natin. Bata talaga. Balik tayo. Chen Yutsuan, dahil nanalo kayo sa laban. Tutuparin namin ang usapan. Ang bahay ng inyong sangay. Hindi na namin pakikialaman. Xiao Hu, ipinagtanggol mo ang aming tahanan. Ikaw ang bayani ng aming sangay. Kahit humina na ang lakas ko ngayon, kaya ko na bang protektahan ang pamilya ko? Xiao Hu. Kasalanan ko. Walang gaanong talento ang ate mo. Kaya ikaw ang nagprotekta sa pamilya. Okay lang ako, ate. Ay, ang saya-saya pala dito. Tamang-tama ang dating ko. Zhang Wenying, pinuno ng pamilya Zhang. Bakit ka na parito sa pamilya Chen? Ate, sino siya? Huwag kang magsalita, Xiao Hu. Siya ang pinuno ng pamilya Zhang. Gusto niyang sakupin ang pamilya Chen para maging numero 1 sa martial arts. Malamang may masamang balak ulit siya. Zhang Wenying, ilang araw lang ang nakalipas. Nanggulo ka sa Chen Martial Arts Hall. Hindi pa namin yan nalulutas.
Ngayon, ikaw mismo ang pumunta dito. Walang respeto. Ganito ba magpalaki ang pamilya Chen? Walang modo. Zhang Wenying. Pagdating mo sa pamilya Chen, binubuli mo agad ang kabataan. Ano ang gusto mo? Ano ang minamadali? Naglalaban kayo, di ba? Sakto, dalawa akong kaibigan. Gusto naming makipagpalitan ng karanasan. Ano sa tingin nyo? Naghahanap ng away. Zhang Wenying. Gusto mong mag-challenge? Tama. Matagal na naming naririnig ng dalawang alagad ng pamilya Zhang na ang pamilya Chen ay mga dalubhasa sa martial arts. Gusto naming makipagpalitan ng karanasan. At saka, ayon sa patakaran ng martial arts, pag nag-challenge ako, kung matalo ang pamilya Chen o hindi tumangga, ay ituturing na pag-amin ng pagkatalo. Dapat sundin ang kahilingan ko. Hindi naman mataas ang hiling ko. Ibigay lang ang lahat ng martial arts school ng pamilya Chen. Sa pamilya Zhang, kuya, si Zhang Wenying, nasa negosyo natin ang target niya. Ano, Panginoon Chen, sa tingin mo ba walang kwenta ang mga tauhan mo? Takot ka bang makipagsabayan? Mga walang silbing lalaki. Kung takot, sabihin mo na lang. Ako na ang bahala sa mga martial arts school ng pamilya Chen. Sige, laban, tama. At saka, may Grandmaster ang pamilya Chen ngayon. Hindi kayo mananalo. Grandmaster? Wala na bang ginagawa ang mga Grandmaster ngayon? Pumunta pa sa inyo? Saan? Pakita mo sa akin, gusto ko makita. Ano? Hindi mo may labas? Okay lang. Wala kayong malakas. Meron ako. Lumabas ka, ipakita mo sa kanila. Ang mga top expert ng pamilya Zhang pala. Southern Fistly at Northern Leg Zhao. Sila pala. Sikat ba sila? Hindi lang sikat, banso. Southern Fistly, pangalan ay Liba. Napakatalas at malakas ng kanyang fist technique. Walang kalaban sa King Shao. Ang isa, Northern Leg Zhao Zhaoying, mas delikado. Sikat siya sa leg technique, pero sa laban. Dalubhasa siya sa mga hidden weapon. Mapanganib, bawat atake nakamamatay. Ano? Takot ka na, Panginoon Chen? Huwag kang matakot. Baka sakaling manalo kayo. Gagawin ko rin. Ibibigay ko lahat ng martial arts school ng pamilya Zhang sa pamilya Chen. Deal? Usapan na. Sige. Magsimula na tayo. Sino ang ilalaban ng pamilya Chen? Dito, ako na. Dito, hindi mo naman siguro gustong ipaglaban si Chen tayo. Ang batang ito, sa pamilya Zhang, hindi pa siya nag-ensayo ng martial arts. Sino na lang, huwag siya. Chen Taihu. Hindi siya ganoon kasimple. Napag-usapan na ba? Sino na ba ang ilalaban ninyo para mamatay? Ang yabang. Ako ang lalaban sa inyo. Magpadala na kayo ng kalaban. Sage, subukan muna natin si Iron Fist. Liba, salubungin mo siya. Malaki ang agwat ng lakas ng dalawang ito. Tiyak na matatalo si Chen Tiquan. Southern Fist Liba, di ba? Subukan natin ngayon. Kung kasing tigas ng sabi-sabi ang mga kamao mo. Ang pambatang henerasyon ng pamilya Chen, ito lang ba ang kaya mo? Ikaw. Bakal na kamao. Bakal na kamao, kumusta ka? Atay, sobrang lakas niya. Kailangan mong mag-ingat. Liba, sinaktan mo ang anak ko. Lalabanan kita hanggang kamatayan. Akala ko malaki ang kakayahan ng pamilya Chen, pero ngayon nakita ko. Talagang nakakainip. Ang dahan-dahan ninyong magsabay-sabay, isa-isa kayo. Sabay-sabay na kayo. Xiaohu, hindi ito bagay na maaari mong pakialaman. Chen Yongkang, narinig mo ba? Sabay-sabay kayong lumaban. Kung hindi ninyo pahalagahan ang pagkakataon ngayon, mamaya, matatalo kayo ng husto. Sobrang yabang mo. Yongsheng, sabay tayong lumaban.
Hindi ako naniniwalang hindi natin siya matatalo. Ang puno at mga matatanda ng pamilya Chen. Ganito lang, siguradong ang puno at mga matatanda. Kanina, sa pakikipaglaban sa mga tao ng pangatlong sangay, naubos ang lakas. Kung hindi, paano kaya hindi nila matalo si Liba? Mga lalaki ng pamilya Chen, mayroon pa bang kayang lumaban? Kung wala, aminin ninyong natalo kayo. Bilang mga anak ng pamilya Chen, paano natin hahayaang iba manggulo sa ating teritoryo? Bini-bini. Deti. Ako ay masyadong mahigpit sa inyo, pangatlong sangay. Humihingi ako ng paumanhin. Sana iwanan mo ang mga dating alitan, magtulungan laban sa kalaban. Ano ang gusto mong gawin? Ang natitira sa atin, sabay-sabay nating harapin si Liba. Ang dami natin, imposibleng hindi natin siya matalo. Yutsuan. Basta tulungan ninyo ang pamilya Chen sa krisis na ito. Ang susunod na puno ng pamilya Chen ay ikaw. CJ. Xiaohu, kakalabas lang ng bakal sa braso mo. May sugat ka pa, magpahinga muna sa ibaba. Pero 8. Kumpleto na ba? Liba, tapusin na natin ito. Huwag kang mayabang, ang dami namin, hindi kami naniniwalang hindi ka namin mapaglalabanan. Galaw. Mga pangalawang klase lang ang galing ninyo, sasabihin ko sa inyo. Ang pamilya Chen sa hinaharap, sa labas. Huwag ninyong sabihin kayo ay pamilya ng martial arts. Kami pang ibang pamilya ng martial arts, nahihiya kami sa inyo. Puno ng Chen, agad mong ibigay ang GYM ng pamilya Chen sa akin. Hindi pa tapos, gusto mo pang lumaban? Naghahanap ng kamatayan. Ayaw mo pa bang tumagal ng isang suntok? Ito pa ba? Ginoo, hindi mo kakayanin. Igilan mo na yan. Ipinagmamalaki kita, isang babae, pero tumagal ng ganito. Pero itong huling suntok, ibubuhos ko ang lahat para tapusin ka. Xiaohu. Saan galing yang bata? Hindi ka dapat narito, umalis ka. Susunod, ako ang kalaban mo. Xiaohu, huwag kang padalos-dalos. Si Liba ay hindi miyembro ng pamilya Chen. Hindi ka niya aawatin dahil bata ka lang. Yutsuan, maniwala ka kay Xiao. Hindi siya kasing simple ng tingin mo. Panginoong Chen, tama ba ang narinig ko? Kanina, babae ang ipinanguna mo. Ngayon naman, isang batang hamog ang ipapalaban sa ring? Patay na ba lahat ng lalaki sa pamilya ninyong Chen? Bata, huwag kang magpahiya dito. Umalis ka na. Sino ba talaga ang nagpapahiya? Subukan natin para malaman. Sage, pa sa isang batang tulad mo, isang teknik lang sapat na. Ayos. Para patas, isang teknik lang din ang gagamitin ko. Naghahanap ka ng kamatayan. Ayos. Sabi ko na nga ba, espesyal si Xiaohu. Mali ang pagtingin ko sa'yo, batang hamong. Panalo na kayo sa round na 2. Zhao Ying, ikaw na ang susunod. Sage, Panginoon. Naku, talagang sumampa si Zhao Ying. Mas malakas siya ng 3 bises kaysa kay Liba. Kahit likas ang lakas ng binatilyo, talagang hindi niya kayang talunin yan. At isa pang mahalagang bagay, magaling si Zhao Ying sa mga patalim na palansi. Sa pakikipaglaban sa kanya, maputulan ka man ng braso o binti, mabuti pa yon. Ano na ngayon ang gagawin ng binatilyo? Munting kapatid. Naging kampante si Liba, pero hindi ako. Maghanda ka. Medyo magaling ka rin. Mabilis ang reflexes mo. Ngayon, Seryoso na ako. Nahuli ka na, munting kapatid. Ang aking mga karayom ay may nakalalasong lason.
Sa loob ng isang sandali, mamamatay ka na dahil sa lason. Nakamamatay na lason. Zhao Ying, nilason mo si Xiaohu gamit ang mga panansi mo. Napakababoy mo. Ate, okay lang. Xiaohu, pinakalalasong-lasong ka na sa katawan. Paano ako hindi mababahala? Ang ganda ng drama ng pagmamahalan ninyong magkapatid. Huwag kayong mag-alala, malapit na kayong makita sa kabilang buhay. Ganoon ba? Isa na namang piraso ng swanti. Ilan pa ba ang swanti na taglay ni Xiaohu? At isa na namang pambihirang pangyayari sa kalawakan. Hindi ba talaga si Xiaohu ang dahilan? Nagpapanggap lang. Subukan mo ulit ito. Xiaohu, mag-ingat. Tigil. Ano itong nangyayari? Nagsabi lang si Chen Taihu ng tigil. Tumigil na yung kusilyo sa harap niya. Yung ganitong kakayahan. Hindi galing sa ordinaryong martial artist. Saan ba nakuha ni Xiaohu yan? Xiaohu, Nagpapanggap lang. Subukan mo ulit ito. Nasaan siya? Nasa likod mo. Tia, nilagyan mo rin ng lason yung kutsilyo mo, di ba? Mas mabuti wag kang magkikilos. Talo na ako. Nanalo. Ang ganda, binibini. Nanalo si Ginong Xiaohu. ang ganda. Walang kwenta. Di pa kayang talunin ang bata. Ginong Zhang. Natalo ka na. Umalis ka na kasama ng mga tauhan mo sa pamilya Chen. Hindi na namin kayo asikasuhin. Kahit natalo ako ngayon, ano naman? Ayo ba? Kaya nyo akong labanan? Kaya nyo ba ang buong hukbo? Zhang Wenying, ano ba ang ibig mong sabihin? Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Ang gustong sumakop sa lahat ng pamilyang martial arts ay ang dakilang commander ng Biping City. Si Tu Zhenxiao, nakilala bilang Marshal Zhu Rong. Sinira ninyo ang plano ng marshal. Malapit na kayong mamatay. Wala akong pakialam sa sinumang marshal. At di ko alam ang plano niya. Ang alam ko lang, hindi ko hahayaang agawin ng sinuman ang aking tahanan. Kung di pa kayo alis, wag na kayong umalis. Binabalaan ko kayo, malapit nang pumasok sa lungsod ang hukbo ni Marshal Tu. Pagdating ng panahon, yan na ang katapusan ng pamilya Chen. Alis na. Xiaohu, ang sugat mo siguradong masakit yan. Galos lang yan. Okay lang ako, Ete. Xiaohu. Salamat sa iyo ngayon. Nakaligtas ang pamilya Chen. Yung sinabi ko dati, nananatili pa rin. Mula ngayon, si Chen Yutsuan ang susunod na puno ng pamilya. Binabati kita, Ed, dahil lang yan sa'yo. Nga pala, Xiaohu. Hindi ka ba nag-aral ng martial arts? Bakit bigla kang marunong ngayon? Nga, akala ko dati, nanalo si Ginong Xiaohu dahil sa likas na lakas niya. Pero ngayon, iniisip ko, hindi yun ganoon kasimple. Ito, Yun. Sabihin. Sa totoo lang, may tao sa panaginip ko na nagturo sa akin ng martial arts. Tapos bigla na lang ako naging magaling. Tutu. Sige na. siguro. Si Xiaohu ay pinangalan ng isang grandmaster sa kanyang panaginip at binigyan ng kasanayan para protektahan ang aming pamilyang Chen. Ate, tingnan mo, pinatunayan pa ng head ng pamilya. Hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Maniniwala na ako sa'yo. Nga pala, sa susunod na may ganitong nangyari. Sabihin mo agad sa ate, kinakabahan ako ng sobra. Sige, pangako ko. Ay naku, ay naku. Malaking problema. Pumasok na si Commander Tu sa lungsod. Dapat kang magpasalamat, ako, si Commander, bagong dating sa King Shao, ay kumain agad ng noodles sa tindahan mo. Ganito, makikipagpustahan ako sa'yo. Pustahan tayo kung ang asawa mo ay maglalagay ng spring onion sa noodles na dadalhin niya. Kung meron, papatayin ko ang buong pamilya mo. Kung wala, hahayaan kitang mabuhay. Commander, ito po ang beef noodles ninyo na walang spring onion. Ha 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 ha. Hindi ako kumakain ng baka. Nakita na po namin si Commander Tu.
Bakit kayo lang ang narito? Nasaan ang mga pamilya ng martial arts? Ipinapaalam ko po, Commander 2, may maliit na problema po ako. Problema? Commander, hindi ko po kasalanan ito. Sa lungsod ng King Shao, ang rebelde na pamilyang Chen, palagi silang sumasalungat sa akin. Nang pumunta ako upang kumbinsihin sila, hindi ko alam kung saan. Sila nakakita ng isang bata, lahat ng aming pamilyang Zhang. Ay hindi kaya siya, kaya napalayas kami. Napalayas kayo ng mga bata? Niloloko mo ba ako? Hindi po, Commander, hindi ko po kaya. Mga walang silbi, puro kapalpakan lang ang dala. Bibigyan kita ng kalahating oras. Lumabas at makita ako ng mga pamilya ng martial arts. Opo, Commander 2, susundin po. Umalis kayo. Bibigyan ko kayo ng 3 araw para isuko ang inyong mga martial arts school sa King Shao. At lahat ng iba pang negosyo. Pagkatapos noon, ang militar na ang mamamahala. Kung lumagpas sa oras, Ayo ang bahala sa mga kahihinatnan. Commander 2, kung isusuko namin ang lahat ng aming negosyo, paano naman po ang aming malaking pamilya? Ano ang aming ikabubuhay? Ha? Ama. Hindi ka ba nakakaintindi ng tao? Ang gusto ko ay ang inyong ari-arian. Tungkol naman sa inyong buhay at kamatayan, wala akong pakialam. Naiintindihan mo na? Umalis ka. General 2, hindi lang ito pagkuha ng aming ari-arian. Ito ay para bang kinukuha ang aming buhay. Malaki ang aming pamilya at negosyo. Biglaan, pinapasa atin na isuko ang mga industriyang kumikita. Maami ang miyembro ng pamilya. Paano natin sila pakakainin? Sa ngayon, isa lang ang paan. Anong paraan? Ang pamilya Chen. Ara na. Panginoong Chen, sa pagkakataong ito, kailangan mong tulungan kami. Panginoong Chen, kayo lang ang pamilya sa King Shao na nakalaban sa mga dalubhasa ng pamilya Zhang at ligtas na nakauwi. Noong nakaraan, salamat sa pagtulong ni Xiaohu. Napalayas ang pamilya Zhang. Si Xiaohu, Hoy, Panginoong Chen, anong oras na? Huwag kang magbiro. Ilang taon na lang ba si Xiaohu? Paano niya mapapalayas ang mga tao ng pamilya Zhang? Nga. Alam kong hindi kayo naniniwala, mga Panginoon. Ngunit totoo ang sinabi ng tiyuhin. Likas na malakas si Xiaohu, tinalo niya ang pamilya Zhang. At lahat ng dalubhasa ng pamilya Chen. Totoo ba iyon? bakit magsisinungaling ang ate ko sa inyo? Wala namang mapapala. Kung gayon, talagang pambihira si Xiaohu. Subalit, Panginoong Chen, ang paghahangad ni General Tu sa aming mga ari-arian ay hindi kayang lutasin ng isang bata. Pakiusap, pag-isipan ninyo itong mabuti. Hahaha. Huwag kayong mag-alala, taga King Shao tayong lahat. Ang balak ni Tu Zhen Xiao ay nakatuon na sa atin. Kapag isa ang nagtagumpay, lahat tayo'y magtatagumpay. Kapag isa ang nabigo, lahat tayo'y mabibigo. Kung sakaling kailanganin ang tulong ng aming pamilyang Chen, tutulong ang pamilya Chen. Mabuti. Panginoong Chen, alis na muna kami. Paalam. Paalam. Xiaohu, ano ang masasabi mo tungkol dito? Tiyuhin, hindi ninyo ba talaga gustong ipasa ang kaligtasan ng mga pamilyang martial arts ng King Shao sa isang bata? Tumahimik ka. Nakalimutan mo na ba kung paano ka natalo ni Xiaohu? Gusto ko lang protektahan ang sarili kong pamilya. Ang iba, wala akong pakialam. Ngunit, Xiaohu, Kapag pumasok ang mga warlord sa lungsod, magiging laganap ang pagnanakaw at pagpatay. Nanganganib ang mga pamilyang martial arts. Kung wala ang malaking pamilya. Paano magkakaroon ng maliit na pamilya? Walang malaki kung wala ang maliit. mga Zhang, pumasok na ang aking hukbo sa King Shao upang pagsamahin ang mga pamilyang martial arts. Anong silbi ng torneo mo? Paumanhin, Komandante 2, hindi pa buo ang hukbo ninyo. Ang mga pamilyang martial arts ay matagal nang nakaugat sa King Shao. Kung bigla tayong makipag-alitan, baka maghimagsik ang mga tao.
Mga mandirigma lang sila, mas matigas pa ba ang buto nila? Kaysa bala sa baril ko, komandante, layunin ninyo ay sakupin lahat ng pamilyang martial arts, at ang mga iyon ay mahalaga ang dignidad kapag may kasunduan na. Matapos silang talunin, anumang hiling natin, hindi nila matatanggi. Naghahanda pa ang hukbo, mauna tayo ng isang grupo. Mula Peking hanggang Qingzhou, hindi pa handang husto. Mag-ingat tayo. Kung ganon, sa ngalan ng torneo, ang mga pamilyang martial arts ay kusang magbibigay ng ari-arian. Ano sa palagay ninyo, komandante? Perpekto ang ideyang iyan. Sa iyo na ang torneo. Gagampanan ko ito, Komandante 2, ngunit komandante. Kakaiba si Chen Xiaohu ng pamilyang Chen. Mag-ingat kayo ng husto. Isang komandante ako, matatakot ba ako sa kanya? Isang bata lang. Huwag nang isipin. Pamilyang Chen, Chen Xiaohu. Magaling kayong lumaban, tingnan natin kung kaya ninyo. Ang mga veterano sa digmaan. Komandante 2. Ito si Tu Zhenxiao. Naipaliwanag na ang mga patakaran. Sa torneo, kapag natalo, kusang ibibigay ang ari-arian ng pamilya. May tanong ba? Komandante 2. Kapag nanalo kami, palalayain ba ninyo kami? Ama. Kapag tinalo ninyo ang mga dala ko, hindi na kailangang magbigay ng ari-arian. Pamilyang Zhao ng Qingzhou, Zhao Hongsheng. Haharapin ko, Teniente Li, bigyan mo siya ng leksyon. Panginoong Zhao, payo ko, matanda na kayo. Huwag nang makialam, sumuko na lang kayo. Kung may baril ang mga sundalo ninyo, talagang hindi ko kayang labanan, ngunit ngayon, patas na labanan. Maaari pa rin akong lumaban. Panginoong Zhao, mas malakas na naman. Mananalo siya sa labanang ito. Xiaohu, sa palagay mo, mananalo ba si Panginoong Zhao? Mahusay talaga ang Deputy Commander Li na ito. Hindi ako mananalo. Tatlong galaw lang, natalo na niya ang pinuno ng pamilyang Zhao na isang martial arts clan. Talagang mahusay si Deputy Commander Li. Okay ka lang? Malakas talaga si Deputy Commander Li. Mag-ingat kayo. Sa ibabaw ng ring, buhay o kamatayan. May gusto pa bang mamatay? Umakyat na kayo lahat. Sobra na yan. Ako na. Isa-isa kayong umakyat, nakakainis. May gusto pa bang lumaban? Ayaw magbigay ng pamilyang negosyo. Sabay-sabay na kayong umakyat. Kaya bang, kaming dalawang malaking martial arts clan, sabay na lalaban sa iyo. Dalawang matatanda na naman. Mga kabataan sa Qingzhou, patay na ba kayong lahat? Pinapadala nyo ang dalawang matanda para mamatay. Huwag kang magyabang. Kahit na natalo mo si Master Zhao. Pero ngayon, kaming dalawang pinuno ng pamilya, magkasama naming tatalunin ka. Laban. Pinasira mo ang braso ni Master Lin, hayop ka. Lalabanan kita. Ang binti mo, hindi mo na rin kailangan. Grabe naman ang kilos ni Deputy Commander Li. Pwede pa bang tawaging laban yan? Deputy Commander Lee, laban ito, hindi pagpatay. Ang tindi ng tama. Masyado naman yung sobra. Sobra? Ang patakaran sa Qingzhou, sa ibabaw ng ring.
Ang lakas ang pinakamahalaga, di ba? Maliban sa pagpatay, anong hindi ko pwedeng gawin? Nilabag ko ba ang patakaran? Nagmamatigas ka lang. Paulit-ulit kang pumapatay. Wala man lang pagiging martial artist. Sobrang tindi ng tama. Walang respeto sa martial arts. Tumahimik kayong lahat. Sino pa? May gusto bang umakyat? Mga duwag. Batang babae, kanina ayaw mong tumanggap, di ba? Umakyat ka. At lumaban kay Deputy Commander Lee. Batang babae, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kung matatalo mo ako sa ibabaw ng ring, gawin mo sa akin ang gusto mo. Hindi ako magmamatigas. Yutsuan. Ginagamit niya ang pang-asar. Huwag kang magpadala sa plano niya. Mukhang nanalo na tayo sa laban sa ring. Kaya mula ngayon, ang mga negosyo ng mga martial arts clan, akin na ang lahat. May reklamo ba kayo? Walang reklamo. Ipaalam sa Bongking Xiao mula ngayon. Ang mga martial arts school ng mga pamilyang ito, at lahat ng kung ano-ano pa, akin na ang lahat. Sandali. May reklamo ako. Muntik ko nang makalimutan yang batang yan. Ay, anong pangalan mo? Talunin mo muna ako bago mo malaman. Hahaha, narinig ko na ang tungkol sa bata na ito. Naipanalo mo ang lahat ng mga eksperto ng pamilya Chen at Zhang. Hindi ako naniniwala rito. Teniente Lee, bigyang pansin mo ng mabuti ang bata na ito mamaya. Huwag kayong mag-alala, General. Bata, halika na. Xiao Hu. Yutsuan, si Xiao Hu na lang ang may kakayahan ngayon. Upang protektahan tayo, hayaan mo siyang pumunta. Pero... Xiao Hu. Dapat kang mag-ingat. Kung may mangyari sa iyo, hindi na rin ako mabubuhay. Ate, tama ka noon. Kung wala ang malaking pamilya, paano magkakaroon ng maliit na pamilya? Hindi ko hahayaang may mangyari sa inyong lahat. Ito. Nagkakamali ang pamilya Chen. Tayo na marami. Hindi natin kayang talunin si Teniente Lee. Isang bata ang ipinapalaban mo sa kanya? Biro ba ito? Ay. Hindi magpapatawad si Teniente Lee. Mukhang mapanganib ang bata. Bata, dahil bata ka pa, bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhod ka sa harap ko ngayon at aminin mong talo ka. At papayagan kong si Teniente Lee ay bigyan ka ng isang pagkakataong mabuhay. At bibigyan din kita ng isang pagkakataon. Lumuhod ka ngayon at magmakaawa at kapag sinaktan kita mamaya, magaan lang ang gagawin ko. Sedge, hinihintay ko. Teniente Lee. Bigyan mo ng magandang aral ang batang ito. Opo. Magaling. Magaling ang suntok. Magaling. Isang suntok lang, natalo na si Teniente Lee. Ang galing talaga ng batang ito. Hindi pa kayang talunin ang isang bata? Walang kwenta. General 2, natalo ka. Natalo? Ngayon, ilalagay ko ang aking salita dito. Ang mga industriya ng inyong mga pamilya, siguradong makukuha ko. Sino mang humadlang sa akin, papatayin ko. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, ang inyong mga pamilya ng martial arts. Lahat ng inyong mga ari-arian, siguradong makukuha ko. Sino mang humadlang sa akin, papatayin ko. At ilalagay ko rin ang aking salita dito. Walang sino mang makakaagaw sa aking pamilya. Kung gusto mong lumaban, handa akong sumalubong sa iyo anumang oras. Magaling. Kung gayon, ibibigay ko ang gusto mo. Sabay-sabay na. Batang lalaki, hindi ba't magaling kang lumaban? Kaya mo bang talunin ang isa? Kaya mo bang talunin ang 10? Ha? General 2, pinapayagan mong maraming tao ang mang-api sa aking kapatid. Hindi ba't sobra na ito? Huwag kayong makialam sa ginagawa ng general. Sagasaan.
General Tu, ang dami mong dinala para lang apihin ang mga bata ng pamilya Chen. Hindi kami papayag, pamilya Chen kami. Chen Taihu. Kahit na hindi kami magkasundo noon, magkakapamilya pa rin tayong lahat. Hindi ko hahayaang apihin ang kapamilya ko ng mga dayuhan. Xiao Hu, huwag mong kalimutan, laging may pamilya kang nandito para sa'yo. Ito ba ang pakiramdam ng may pamilya? Sagasaan. Ikaw naman. Bata, medyo may lakas ka pala. Kapat dapat kang makalaban ng general. Ako na ang sasagupa sa'yo. Ano? General Tu mismo ang lalaban? Ang posisyon ni Tu Zhenxiao ngayon ay galing sa pagpatay at pagdanak ng dugo. Kung siya mismo ang lalaban, sino kaya ang makakatalo sa kanya? Bata, nakakasawa ang suntukan, sandata naman ang gamitin natin. Ikaw naman ang pumili ng sandata. Ito na lang, isang sanga. Si Xiao Hu. Bakit sanga lang na nakalap ang gagamitin laban kay General Tu? Wala talagang pag-asa yan. Itatay, Tio. Ano ba talaga ang balak ni Xiao Hu? Talagang si Xiao Hu yan. Ngayon, maniwala na lang tayo kay Xiao Hu. Batang hamog, ginagamit mo ang basurang sangang yan para hamakin ako, no? Wala akong ganoong intensyon. Hindi lang ako makahanap ng mas maikli pa. Gusto mong mamatay? Ang general, matagal nang hindi nakakapatay. Sisiguraduhin kong papatayin ko kayong lahat ngayon. Ang pag-aaral ng martial arts ay pag-aayos ng puso. Iwasan ang kayabangan at pagmamadali. Pinagsasabihan mo akong iwasan ang kayabangan at pagmamadali. Gusto mong mamatay. Gusto mong mamatay. Nagmamadali ka na naman. Nagulo ang isip mo, nagulo ang lahat. Tingnan mo, yan ang kapalit ng pagmamadali. Hindi mo man lang mahawakan ng maayos ang sarili mong sandata. Papaluin kita sa puwit bilang parusa. Batang salbahe, gusto mong mamatay. Ang general, hindi pa nakaranas ng ganitong kahihiyan. Kung hindi kita papatayin ngayon, hindi mawawala ang galit ko. Xiao Hu, mag-ingat. Tapusin na natin ito. Sa hap ko, ipipikit mo pa ang mga mata mo? Gusto mong mamatay. Pag isahin ang pinagmulan, humahagibis ang mga espada. Magaling. Batang hamog, ano yon kanina? Ang talunan, hindi karapat-dapat malaman. Alam ko na. Ang mga espadang yon noon, si Xiao Hu pala ang gumamit. Ang dakilang master na yon, si Xiao Hu pala. Unlad ang pamilya Chen. Unlad ang pamilya Chen. Hahaha. Chio, ang ibig mong sabihin, si Xiao Hu ang master na yon? Nakatagong dakilang guro sa clan ng Chen. Xiao Hu, ang galing-galing mo talaga. General 2, natalo ka. Ayon sa pustahan, dapat mo nang dalhin ang iyong mga tauhan. At umalis sa Qingzhou. Hahaha. Akala nyo ba ang mga ari-arian ninyo? Ang gusto ko Ano ang ibig mong sabihin? Ang mga ari-arian nyo. ay hinihingi ng general. Nang hapon, si Ting Yuan Qianli mismo. Narating na niya ang King Shao. Kahit matalo ninyo ako, hindi ninyo siguradong matatalo ang mga Hapon. Nagtatrabaho ka para sa mga Hapon. Tu Zhenxiao, wala ka bang kahit konting dangal? Dangal. Kapag wala na kayong lahat sa General Ting Yuan, at ibigay sa akin ang King Shao, doon ko sasabihin kung sino ang may dangal, at sino ang wala. Maganda ang sinabi ng General Tu. Siya nga pala si Tenyuan Qianli. Ginoong Ting Yuan. Ginoong Ting Yuan. Bakit kayo pa mismo ang pumunta? Maupo po kayo. General 2. Ang tagal na. Bakit wala pa rin ang mga pamilyang martial arts ng King Shao na hinihingi ko?
Ginoong Ting Yuan, huwag po kayong mag-alala. Napaabot ko na sa mga pamilyang martial arts na iyon. Malapit na pong matapos ang trabaho. Narinig ninyo? Sinabi ni Ginoong Ting Yuan na kailangan niya ang mga ari-arian ninyo. Kung ayaw ninyong magkaproblema, ibigay nyo na. Hindi katulad ko, si Ginoong Ting Yuan, na makikipag-usap na maayos. AME, ang mga industriya ng mga pamilyang martial arts ay kumakalat sa buong King Shao. Kapag naagaw ninyo ang mga ito, madaling masasakop ang King Shao. Magaling talaga ang plano ninyo. Hindi lang kami mga taga King Shao. Kami ay mga matatapang na Zhongxia. Hindi kami makikipagsabuatan sa inyong mga tulad ninyo. Ama, mukhang hindi gaanong maayos ang trabaho ni General Tu. Kung hindi mo sila mapapapayag, ako na mismo ang kikilos. Mga pangulo ng pamilyang martial arts ng King Shao, bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon ngayon. Maglingkod kayo sa hapon o patayin ko kayo. Bago kayo maglingkod sa hapon, mga hapon, panaginip lang yan. Akala nyo ba magiging tulad namin ni Tu Zhenxiao, na magiging mga tauhan ninyo? Hindi kailanman mangyayari yan. Ano ba alam ninyo? Akala nyo ba, si Ginoong Ting Yuan ay may lakas ng loob na pumunta sa King Shao nang walang dahilan? Totoo ang sinasabi ko sa inyo. Sa likod ni Ginoong Ting Yuan, may Diyos na hindi ninyo kayang isipin sa buong buhay ninyo. Totoo ang mga Diyos sa mundong ito. Tu Zhenxiao, anong sinasabi mo? Sa mundong ito, paano magkakaroon ng Diyos? Gusto mo lang maghanap ng dahilan para lokohin kami? Maghanda ka na mas magandang rason. Kayong mga Tsino, talagang napakatanga at makitid ang isip. Hapon, anong sinasabi mo? Papatayin kita. Humanga ka sa akin? Akala mo ba, nagbibiro lang ako? Hapon, anong klaseng tapang ang pagbabanta ng baril? Kung matapang ka, sa ring tayo maglaban, kasama ang hapon kong mandirigma. Laban sa ring? Hindi kayo karapat-dapat. Ginoong Ting Yuan, hindi pa dumating ang hukbo. Kung pipilitin natin ang King Shao ngayon, mag-alsa lang ang mga taga King Shao. Pero, Kung tatalunin natin sila sa ring, kahit ayaw nila, hindi nila itatanggi at kukunin natin ang King Shao nang walang labanan. Kunin ang King Shao. At saka, may kapangyarihan ka pang Diyos. Para sa maliliit na mortal na ito, madali lang yan. Mabuti, napakaganda. Gawin natin ang sinabi mo. Sinabi ni Ginoong Ting Yuan. Hindi niya kayo pipilitin, alam niya. Mahilig sa labanan ang mga taga King Shao, kaya gusto niya sa loob ng 3 araw. Ipaglaban ng kanyang tauhan ang laban sa inyo, hapon. Seryoso ka, laban sa ring ang magdedesisyon? Tingnan natin kung sino ang mas malakas, ang hapon naming mandirigma, o ang sino ninyong mandirigma, Sage. Ako, lalaking sino, pagdating sa laban sa ring. Hindi kami takot kanino man, sige, usapan na yan. Sa loob ng 3 araw, sa ring na Nyanuguan, magdedesisyon ang pagmamay-ari ng King Shao. Gusto kong makita kung paano kayong mga payat na unggoy. Papatayin ng hapon kong mandirigma sa isang sampal. Hahaha, alis na. Ang yabang talaga ng hapon na yan, pagkatapos ng 3 araw, sisiguraduhin naming turuan sila ng leksyon. Nga pala, salamat kay Xiaohu kanina. Kaya hindi tayo napagtagumpayan ni Tu Zhenxiao. Xiao, tungkol sa laban sa ring pagkatapos ng 3 araw, may ideya ka ba? gusto kong makita kung ano ang sinasabi nilang Diyos. Akala ninyo ba si Ginoong Ting Yuan may lakas ng loob para pumunta sa King Shao? Totoo ang sinasabi ko sa inyo. Sa likod ni Ginoong Ting Yuan, may Diyos na hindi ninyo kayang isipin sa buong buhay ninyo. Kanina, nang makita ko si Xiaohu na napakalakas, muntik ko nang makalimutan, bata pa lang siya. Xiaohu, ano ba ang sinabi ni Tu Zhenxiao tungkol sa mga Diyos? Panakot lang yun. Sa mundo na to, paano may mga Diyos? Commander 2, narito ang Diyos sa silid na ito. Pagkatapos mo siyang makita, mag-ingat ka sa sasabihin at gagawin mo. Sage. Ganitong kapangyarihan, tunay na Diyos. Hindi ba sinabi, huwag kang mang-abala sa pag-aral ko kung walang mahalagang bagay. Ipagbigay alam po sa Diyos. May mahalagang balita ako. Napagkasunduan ko na sa mga taga King Shao, pagkatapos ng 3 araw. Sa pamamagitan ng laban, magdedesisyon kung kanino ang King Shao. Laban? Pinag-utos ko na kunin ninyo ang King Shao. Bakit ang hirap? Sinong hindi susunod? Patayin na lang. Diyos, hindi pwedeng patayin ngayon. Bakit?
Sinabi mo noon, kailangan mo ng pagsamba ng mga tao. Pero ang mga tao sa Zhongxia, matitigas ang ulo. Kung gagamit tayo ng dahas, lalaban sila. Kaya hindi tayo makakakuha ng pagsamba. Pero kung papatayin lahat, wala tayong makukuha. Baligtad ang mangyayari. Nakakainis. Seks na. Sa inyo na to, bibigyan ko kayo ng biyaya. Inumin ang pil na ito, sa maikling panahon, tataas ang kapangyarihan ninyo ng 100 beses. Sa tulong nito, makukuha ninyo ang King Xiao. Salamat, Diyos. Tiyak na matatapos ko ang misyon. At ikaw, dahil nasa serbisyo mo ako, kaya ako nasugatan. Bibigyan kita ng kaunting kapangyarihan ng Diyos para lumakas ang katawan mo. Paano may espada mong hangin? Espada mong hangin? Hindi kaya yung bata? Tu Zhenxiao, gusto mo bang patayin ang Diyos? Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Ginoong Tengyuan, Diyos. Maniwala kayo sa akin. Baka Yaro, hindi mo pa rin aminin? Papatayin kita. Wala pa siyang kakayahang gumamit ng espada mong hangin. Hindi niya kasalanan. Salamat sa tiwala, Diyos. Sige, wala nang ibang bagay. Umuwi na muna kayo. Pagkatapos ng 3 araw, gusto kong makuha ninyo ang King Xiao at ako ang maging Panginoon. Opo. Ang espada mong hangin na ito. Bakit pamilyar ang pakiramdam? Baka siya? Hindi. Hindi, impossible. Hindi pwedeng si Xuanming. Noong araw na yon, nagpanggap akong patay para makatakas. Nawala ang lahat ng kapangyarihan ko. Nakita ko mismo si Xuanming. Natrap ng bakal na Xuan, hindi siya makakapunta sa mundong ito. Ang nakakainis na Xuanming na yon. Natatakot pa rin ako sa kanya dito sa ibabang mundo. Dapat kong makuha agad ang pagsamba ng mga ordinaryong tao para bumalik agad ang lakas ko at makabalik sa itaas na mundo. Dumating na ang general. Ginoong Tengyuan, kayo po. Ginoong Tengyuan, ang mga tao sa lungsod ng King Xiao, at lahat ng mga puno ng pamilya, nandito na, kumpleto na. Ngayon, manalo lang ng 1 beses sa ring, matatapos. Ang utos ng Immortal Venerable, at makatanggap ng pagsamba ng mga tao. Baka may tunay na Diyos sa likod nila. Hindi pwede. Kailangan kong imbestigahan agad. Simulan na. Magsimula na ang laban. Ginoong Tengyuan, sasalubong ako sa kanila. AMM. Mga kasama, unahan ko sila para malaman nila na ang mga taga-Zhongxia hindi basta-basta napapahama. Punong Zhao, mag-ingat ka. Alamin muna ang galaw nila bago umatake. Mga taga-Zhongxia, gustong makipagbuno sa aming mga samurai ng Wokoku. Kailangan munang dumaan sa pagitan ng aking mga hita. Ano ang sinasabi mo? Ginaganyan mo ang aming mga taga-Zhongxia. Talagang hindi makatarungan. Babatuhin kita. Tumigil. Walang gagalaw. Opo kayong lahat. Tu Zhenxiao, traitor ka. Ikaw mismo ay lumuhod sa mga taga-Wokoku. Naging aso na. Ngayon gusto mo pa kaming. Gayahin kang maging aso. Tama, ang laban ay dapat patas. Walang dahilan para paluhurin muna. Bakit? Dahil mahina kayo. Kahit itong laban ay awalang ng aming Wokoku sa inyo. Hindi patas ito. Patas? Ang mahinang bansa, ang mahihinang tao. Anong karapatan magsalita ng patas? Ulitin ko, kung gusto ninyong makipaglaban, dumaan muna sa pagitan ng aking hita. Dadaan ka ba o hindi? Gusto ninyong hamakin kami. Panaginip lang, hindi kami dadaan. Ayaw? Sage, dahil walang akyat. Ibig sabihin, ipinahahayag na ang tagumpay ng Wokoku. At tanungin ko ulit, dadaan ka ba o hindi? Luluhod pa bago labanan. Sobra na ang mga taga-Wokoku. Punong Zhao, huwag kang dadaan. Kung dadaan, ang buto ng amin. Mga mandirigma ng Zhongxia ay mababali. Punong Zhao, gusto lang nila tayong hamakin. Huwag tayong magpatalo. Pero kung hindi dadaan, ibig sabihin, tayo ang talo. Ayaw. Pagkatapos ng 10 segundo, ipapahayag na tayo'y talo. 10, 9, 8.
Ito. Tama na. Ako'y dadaan. Sage, magsimula na. Punong Zhao, huwag. Punong Zhao. Ayong mga walang galang na taga-Wukoku, ngayon. Paalisin ko kayo sa Zhongxia. Punong Zhao, sampalin ninyo sila, para hindi na manghamik sa Zhongxia. Tingnan natin. Ayan nyo ba to? Mga tuntunin ng labanan. Sa ibabaw ng ring, 1-on-1 laban. Ang matumba, o mahulog sa labas ng ring ay talo. Unang laban, simula na. Maliit na bansa, nangahas pang bastusin ang Zhongxia. Tingnan natin kung paano kita papatayin ngayon. AME, puro salita lang ba kayong mga Zhongxia? Magpakita naman kayo ng tunay na galing. Sage, ipapakita ko sa'yo kung ano ang isang mandirigma ng Zhongxia. Gutom ba si Master Zhao? O wala na kayong makain sa Zhongxia? Aya wala kayong lakas? Gusto mong mamatay? Ano to? Parang walang epekto, yung suntok ko sa kanya. Tao pa ba yan? Bago kami pumunta, pinahusay ni Immortal Venerable ang katawan ng mga general ko. Ngayon, madali lang para sa kanila ang tumalo sa ilang maliit na taga-Zhongxia. Talagang napakadali. Talagang malayo ang pangarap ni Jiteng Yuan. Parang kukunin lang sa bulsa ang King Xiao. Kakaiba tong taong to. Xiaohu, may napansin ka ba? Kaunti. Pero hindi pa sigurado. May amoy. Ng Immortal Cultivator yung taong to. Immortal Cultivator. Totoo bang may mga Immortal Cultivator sa mundo? Tapos na ba yung kalokohan nyo? Master Zhao. Ganyan lang kalakas mo? Kapat dapat ka bang makipaglaban sa akin? Hapon, yan ba ang tawag mong laban? Ginanyan mo na si Master Zhao. Naglalaro lang naman ako. Sino ba naman mag-akalang ganun lang siya kalutong? Kung ganun din lang. Ang mga susunod, nakakabagot naman. Ikaw, ang yabang-yabang mo, isang suntok lang, di mo kayang saluhin. Anong karapatan mo para makipaglaban sa akin? Ako na. Puta kang hapon ka. Babayaan mo yan ng dugo. Walang kwentang martial arts ng Zhongxia. Kaya bang, handa ka na ba? Mamatay ka rin. Hapon, baliw ka ba? Kapag tumama yang suntok na yan, siguradong mamamatay si Master Li. Kasalanan nyo, yang mga taga-Zhongxia. Isang suntok lang, di nyo kayang tiisin. Anong karapatan nyo para makipaglaban sa akin? Laban ba yan? Pagpatay yan. Tigil na sa mga salita. Kung nandito na kayo, sabay na kayong dalawa. Ang yabang mo talaga. Master Li, sabay na tayo. Bakit parang lumalakas ng lumalakas si Ichiro Murata? Mamatay kayong lahat. Xiaohu, nahiya ako. Sa mukha ng Zhongxia natin, hindi kasalanan nyo. Pinahusay ng kapangyarihang immortal, yang hapon na yan. Natural lang na di nyo siya matalo. Kapangyarihang immortal? Ibig mong sabihin, may tumutulong na Diyos sa kanila? Sino pa? Gusto mo bang umakyat at mamatay? Mga pinuno ng malalaking pamilya ng martial arts. Lahat tinalo niya. Sino pa ang makakalaban? Ang Hapons na ito. Ang lakas talaga. Magaling si Ginoong Murata. Kapat dapat sa hapon na mandirigma. Hindi tulad ng mga Zhongxia mandirigma. Lahat duwag. Hapon, kanino ka ng insulto? Papatayin kita. Ganito lang kalakas, nagpapakabayani pa? Walang kakayahan. Mga hapon na ito, mayroon pa bang gustong mamatay? Gustong sumabak sa laban? Kung wala nang lalaban, ibig sabihin nanalo ang hapon. Ang King Xiao, mula ngayon ay sa hapon na. Ngayon, ayong mga asong ulol, lumuhod kayong lahat at sumuko. Sinabi ni Ginoong Teng Yuan, narinig nyo ba? Lumuhod kayong lahat. Bilang mga Zhongxia, wala kailanman. Naging kaugalian ang lumuhod sa hapon. Tama ang sinabi. Kaya, lalabanan mo ako? Hindi ko kailanman inisip na labanan ang sinuman. Alam ko lang, bilang isang Zhongxia, hindi ako. Luluhod sa hapon. Bastos, nagsasalita ka ng ganyan kay Ginoong Teng Yuan? Mabilis, lumuhod ka at humingi ng tawad. Ang Zhongxia, hindi lumuluhod. Lumuhod ka. Ang Zhongxia, hindi lumuluhod. Ang Zhongxia, hindi lumuluhod. Lumalaban kayo sa amin? Naghihimagsik kayo. Matigas ang buto ng mga Zhongxia. Tingnan natin.
Kung mas matigas ang buto nyo o ang bala sa baril ko. Narinig nyo? Kung gusto nyong mabuhay, lumuhod. Para ito sa ikabubuti nyo. Basta lumuhod, mabubuhay. Ganito ba kahirap? Akala mo, pagiging aso ng hapon, mabubuhay ka. Pero alam lang namin, bilang Songxia, mas mabuting mamatay ng nakatayo. Kaysa mabuhay ng nakalubot. Mamatay ng nakatayo, hindi mabuhay ng nakaluhod. Naghahanap ng kamatayan. Matigas ang ulo. Dahil ayaw nyong mabuhay, huwag nyo akong sisihin. Dahil ang babaeng ito, ang unang lumaban, siya ang unang barilin. Sino ang maglalakas loob? Si Xiaohu, kahit gaano kakagaling sa Kung Fu. Katawan lang yan, hindi makakatakip sa bala. Umalis ka na. Hindi makakatakip ang katawan sa bala, pero ako kaya. Anong oras na? Nagbibiro ka pa? Umalis ka na. Xiaohu, sundin mo ang ate mo. Isa pang tsuanti, sa katawan ni Xiaohu. Ilan pa ba ang tsuanti? Tuwing hinuhugot ni Xiaohu ang tsuanti, nagkakaroon ng pambihirang pangyayari at mas malakas pa sa dati. Kung ganon, hindi ito ang unang bises na hinugot ni Xiaohu ang tsuanti at may pambihirang pangyayari. Ito ay pangkapangyarihan ng isang Diyos. Nangangahulugan bang si Xiaohu ay isang Diyos din? Ang ganitong kakayahan ay nakita ko lang kay Immortal Venerable. Tiyak na darating na siya. Darating na si Immortal Venerable. Tama, kailangan nating sakupin ang King Shao bago siya dumating para makapagbigay puri tayo. Ama, ano pa ang hinihintay? Fine. Sino? Sino ang gumawa nito? Xiaohu. Ang mga tao mo ba'y malalakas? Ngayon, ako ang lalaban sa kanya. Kapag natalo, Umalis ka agad sa Songxia. natakot pa ako sa isang bata? Ay, ganun pala. Mukhang wala na kayong magagamit sa Zhongxia. Ay, isang bata pa ang ipinadala. Ayong mga palakas sa balon. Wala kayong alam. Si Xiaohu ang pinakamalakas. Sa aming lahat, labanan kayong mga Hapon? Kayang-kaya. Ganoon ba? Eh bakit nung natalo kayo kanina? Hindi siya sumali? Sa tingin ko, wala lang talaga kayong magamit. At takot kayong mamatay, kaya isang bata ang ipinadala. Magpatagal. Mga taga-Zhongxia, nakakatawa. Tigil na sa daldal. Kung gaano kalakas, subukan na lang natin. Ginoong Tingyuan, malapit nang dumating si Immortal Venerable. Bakit hindi natin tapusin agad ang batang ito? Para mapahiya sila at makapagbigay puri tayo kay Immortal Venerable. Murata, ikaw ang lumaban sa batang ito. Tandaan, huwag masyadong mabigat ang tama. Opo, Isa-isa. Ang bagal. Sino pa sa inyong mga Hapon ang malakas? Sabay-sabay na. Batang ito. gusto mo bang mamatay? Ipagkakaloob sa iyo. Ikaw, Ginoong Inoue, sumama ka rin. Opo. Isang batang taga-Zhongxia lang. Isang batang taga-Zhongxia lang. Ang mga has na hamunin ang hapon. Ang mga has na hamunin ang hapon. Nang sabay sa dalawang mandirigma, hindi alam ang kamatayan. Ayos. Magaling, Xiaohu. Magaling, Xiaohu. Bigyan mo ng leksyon ang mga hapong walang modo. Ang batang ito, paano napakalakas? Nakakagulat. Natalo pa niya ang mga hapong eksperto na pinalakas ni Immortal Venerable. Mukhang minamaliitan ko ang batang ito noon. Ikaw naman. Batang hamog, gamit tayo ng sandata. Ilabas mo ang sayo. Sanga? Sanga na naman? Komandante 2, ang batang ito. Nung nakipaglaban dati, sanga rin ba ang ginamit? Opo, Ginoong Tingyuan. Nung nakipaglaban ako sa kanya dati, sanga ang ginamit niya para talunin ako. Hindi naman pala gaanong kalakas si Komandante 2. Kumpiyansa ako sa aming mga mandirigmang hapon. Naniniwala ako, hindi sila matatalo ng natalo ng isang batang may sanga. Gagamitin ko to. Inaapi mo ang samurai ng hapon. Sapat na tong sanga para sa'yo. Sage. Hindi pa ako napahiya ng ganito. Ngayon, gagawin kitang giniling. Hinampas mo pa ang puwit ko. Kahit nanay ko, hindi ako hinampas ng ganito. Kaya ako na ang magtuturo sa'yo. Inoue, bakit hindi mo mahawakan ng maayos ang espada? Seryosohin mo. Opo. Bata, papatayin kita. Seryoso na si Inusan. Ang katawan niya, pinalakas ng Immortal Master. Mas malakas pa kay Murata. Patay na tong bata.
Mamatay ka. Panalo. Magaling, Xiaohu. Ikaw naman. Bata, wala kang respeto. Bata, seryoso ka bang makipaglaban sa akin? Ginoong Ting Yuan, huwag kang magpadalos-dalos. Mukhang hindi ordinaryo tong bata. Hindi siya ordinaryo. Ako, ordinaryo ba? Bata, aminado ako, minamaliit kita kanina. Ngayon, hindi na ako magpapakabait. Huwag kang mag-alala, hindi rin ako. Mamatay ka. Bakit ang lakas ng hapon na to? Naibutas pa ang entablado. Halimaw ba siya? Kung ganito, baka matalo si Xiao. Tungkol ba yan sa panalo o talo? Ang katawan ni Xiao. Kapag natamaan ng espada ng hapon, malubha ang sugat. Mag-ingat ka, Xiaohu. Huwag kang mag-alala. Sa pagtatapos ng laban, pagkamatay mo na. Hindi ba't magaling kang lumaban? Sage, subukan mo. Naharang. Gumamit ng sanga si Xiaohu. Naharang ang espada na nakabutas ng entablado. Bata, ano ang ginawa mo? Paano mo nagamit ang sanga? Pahadlangan ang atake ko? Mahina ka lang. Hindi mo maputol ang sanga. Impossible. Paanong hindi ko maputol ang sanga? Mamatay ka. Nasira. Gumamit ng sanga si Xiaohu at nabali ang espada ni Ting Yuan. Paano nabali ng sanga ang espada ko? Impossible. Nabali na, imposible pa ba? Subukan mo to. Sword Kai. Natalo ka. Sage, panalo. Magaling. Mga Hapon. Natalo kayo sa laban, kaya umalis na kayo sa Zhongxia. Huwag na kayong bumalik. Umalis kayo, mga Hapon. Hindi kami natalo. Impossible. Paano ako matatalo? Hindi ka na nga makatayo dahil kay Xiaohu. Anong di natalo? Uparin mo ang usapan. Umalis ka sa Zhongxia. Umalis sa Zhongxia. Umalis. Sige, maganda. Ayo ang nagpili sa akin. Ano tong nangyayari? Kanina kasi Ting Yuan Qianli. Di makatayo. Bakit ang bilis gumaling ng sugat? Si Ji Ting Yuan, uminom ng pildoras ng Diyos. Lakas niya tumaas ng daang bises. Kung may utak kayo, lumuhod na at humingi ng tawad, baka pa kayo patawarin. Kapag huli na, wala nang pag-asa, mamamatay na lang sila. Malakas nga ang bigay na kapangyarihan ng Diyos. Hoy bata! Maghanda ka, mamamatay ka. Xiaohu, ikaw ang target ni Ting Yuan Qianli. Takbo na. Tumakbo ka na, Xiaohu. Ako na ang bahala. Alis. Ngayon, wala sa inyong makakaalis. Ayos ka lang ba, Ji Ting Yuan? Sino ka ba talaga? Bakit ang lakas mo? Ako si Chen Taihu, mula sa pamilyang Chen ng King Shao. Impossible. Ang lakas ng bigay ng Diyos sa akin. Paano ako matatalo ng isang ordinaryong tao? Kitang-kita naman ng lahat kung sino ang nanalo. Di mo naman itatanggi, di ba? Talo ako. Mga Hapons, wala ba kayong palabra de honor? Alo ako. Ayos. Ang galing mo, Xiaohu. Salamat sa'yo, Xiaohu. Nailigtas mo ang King's Hao. Salamat kay Xiaohu. Ikaw ang nagligtas sa aming tahanan. Ting Yuan Qianli, kahit yang haligi na basag ng suntok niya, Xiaohu. Kahit anong kalakas, natalo mo. Talagang walang katulad si Xiaohu. Tingnan nyo, may tao sa langit. Ano to? Tama ba ang nakikita ko? May taong lumilipad galing langit? Ito na kaya ang Diyos sa mga alamat? May Diyos pala talaga sa mundo? Ji Ting Yuan, dumating na ang Diyos. Ang Diyos, dumating na siya. Diyos. Akala nyo ba, kung bakit may lakas ng loob si Ji Ting Yuan pumunta sa King Shao? Totoo na, sa likod ni Ji Ting Yuan, may Diyos na hindi nyo kayang isipin. Totoo pala ang sinasabi nilang Diyos. Makita ang Diyos na walang hanggan. Siya, yon. Xuan Ming, ikaw ay nahuhumaling sa pagiging walang hanggan.
Ginagawa mo ang lahat para tumaas ang iyong kapangyarihan. Magsisisi ka. Hindi ba't patay na siya? Bakit siya nandito? Xiaohu, huwag kang matakot, nandito ang ate mo. Teng Yuan, hindi ba't sabi mo'y darating ka? Paa sa laban at sakupin ang King Xiao? Bakit ganyan ang sugat mo? Ipinagbibigay alam ko sa Diyos na walang hanggan, habang kami ay naglalaban sa ring. Nagkaroon kami ng kaunting problema. Anong problema? Ito ang bata, siya ang tumalo sa amin. Sinasabi mo, natalo ka ng batang ito? Nagbibiro ka ba? Walang silbi, puro kapahamakan lang ang dala. Sige, ako na ang bahala. Diyos na walang hanggan. Ano ang layunin ninyo sa aming King Xiao? Ako'y bumaba sa mundong ito. Natural pa sa kapalaran at mga handog. Basta't ako'y inyong ituring na Panginoon. Gagawin kong ligtas kayo lahat. Narinig nyo? Nagsalita na ang Diyos na walang hanggan. Lahat kayo, sumuko o mamatay. Sa huli. Gusto pa rin nilang tayo'y lumuhod at maging aso. Nakakagalit. Gagawin tayong aso. Pa ang gusto nilang. Baliin ang ating buto ng gulugod bilang mga tsino. Hindi ako sang-ayon. Ngayon, ang kalaban natin ay mga Diyos. Katawang-tao lang tayo. Paano tayo mananalo? Huwag ninyong sayangin ang oras ng Diyos na walang hanggan. Lumuhod kayo, kung mayroon kayong gustong bagay. Maaari tayong mag-usap. Pero kung gusto ninyong sumuko kami at lumuhod, hindi mangyayari. Diyos na walang hanggan, siya ang pinakamaingay kanina. Usap. Ang gusto ko, kailangan pa bang pag-usapan sa inyo? Ikaw, bakit hindi ka makatuwiran? Katwiran? Ang mas malakas ang kamao, siya ang may katwiran. At saka, harap-hapan mo akong hindi iginagalang. Hindi mo ba ako pinahahalagahan? Yutsuan, kung hindi ko ipakikita sa inyo ang aking kapangyarihan, parang wala lang sa inyo ang sinasabi ko. Di ba? Mamatay kayo. Ang mga bagay dito sa mundo, wala kayong pakialam. Ang mga bagay dito sa mundo, wala kayong pakialam. Nakapigil ka sa aking mahika? Batang hamog, sino ka ba? Chen Tianyu, anak ng pamilyang Chen. Chen Tianyu, di ba? Gusto mong maging bayani? Bibigyan kita. Xiaohu, tumakbo ka na. Diyos siya. Walang makakatalo sa kanya. Xiaohu, dati ready. Ikaw ang lumalaban para sa amin. Ngayon, kami naman ang magtatanggol sa iyo. Ama, si Xiaohu ay napakarami ng ginawa para sa King Xiao. At pa sa lahat, panahon na para sa amin nitong mga matatanda, na maging bayani naman. Xiaohu, sa susunod na buhay, magiging pamilya tayo. Alam mong mamamatay ka, pero pinoprotektahan mo pa rin ako. Bakit mo ginagawa ito? Dahil magkakapamilya tayo, magkakapamilya. Dati, hindi ko pinapansin ang pamilya, abala lang sa pagiging perpekto. Pero habang lumalalim ang paghahangad, lalong hindi ko maintindihan. Gusto mong maging bayani, ha? Sige, kung gusto niyong mamatay, pagbibigyan ko kayo. Matigas ang buto nyo, babalaan ko kayo, huling bises na. Umalis kayo sa hahap ko. Kahit mamatay pa ako, hindi ko hahayaang galawin ninyo si Xiaohu. Sige. Malapit ka nang maging karangalan. Dahil ikaw ang unang papatayin ko pagkatapos kong pumunta rito. Ganun pala. Ito, Ang Feng Mei Tsuan Ti. Baka naman. Ikaw si Tsuanming, ang Feng Mei Tsuan Ti. Ikaw si Tsuanming? Xiaohu. Ate, ako na. Feng Mei Tsuan Ti, ikaw si Tsuanming? Hindi. Hindi pwede. bakit hindi? Ikaw, hindi ko inaasahan. Nagpanggap kang patay para makatakas, tapos nang bulo ka rito. Xiaohu, ano ang sinasabi mo? Sino naman si Xuanming?
Ate, pagkatapos kong ayusin ito, ipapaliwanag ko lahat sa iyo. Ikaw talaga si Xuanming? Nakalaban mo na ako, hindi mo pa nakikilala ang mga galaw ko. Ikaw, Xuanming, bakit ka nandito? AME. Ano naman kung nandito ka? Ngayon, bata ka lang. Akala mo ikaw pa rin yung Xuanming na namumuno sa buong mundo? Handa ka na. Xiaohu, okay ka lang. Mukhang hindi pa rin bumalik sa dati ang lakas ko. Ngayon, ang katawan kong ito, kahit isang maliit na cultivator, hindi ko na matalo. Lene, Xuanming, may araw ka rin. Sasabihin ko sa iyo. Ako ang pumatay sa mga magulang mo. Ano ang sinabi mo? Sinabi ko, ang tatay mo, ang nanay mo, ako ang pumatay. Ngayon, ikaw. Mamamatay din sa akin. Ate, okay ka lang. Xiaohu, huwag kang mag-alala. Hindi alam ng ate kung anong nangyari sa'yo. Pero sapat na ang nagawa mo. Umalis ka na. Hindi kita sisishin. Minger, hindi ka naman kinagalitan ni nanay. Ang gusto lang ni nanay, maging maayos ka sa hinaharap. Huwag ka nang maging mag-isa. tatay, nanay. Hindi na ako nag-iisa. Alagaan mo ang ate ko. Sa itaas, hindi ka nag-alala sa mga tunay mong magulang. Ngayon, masyado kang naka-attach sa mura mong ate. Nakakatawa talaga. Dati, hindi ko pinapansin ang pamilya, naghahangad lang ng pagiging immortal. Hangad sa kapangyarihan. Nakalimutan ko ang tunay na kahulugan ng kapangyarihan. Hindi ito para sa paghahangad. Para sa pagprotekta ito. Ganun pala. Nagniningning ang liwanag, umaawit ang dragon at phoenix. Xuanming, ikaw, naging immortal ka. Hindi na mahalaga. Ngayon, gusto ko lang protektahan ang pamilya ko. Xuanming, ako, nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Pakiusap. Lahat ng nagbabalak sa pamilya ko, dapat mamatay. Ang mga kaluluwa ng mga magulang mo, nasa akin pa. Kung papatayin mo ako, wala nang pag-asa silang mabuhay muli. Anong sinabi mo? Ang mga kaluluwa ng mga magulang mo, nasa akin pa. Kung papatayin mo ako, wala nang pag-asa silang mabuhay muli. Anong sinabi mo? Noong namatay ang mga magulang mo, Gumamit ako ng lihim na sining, itinago ang kanilang mga kaluluwa sa loob nitong selyadong banga. tatay, nanay. Ikaw ba ang aking Minger? Nanay, nakikilala mo ako. Anak, paano hindi makikilala ng mga magulang ang sarili nilang anak? Tatay, nanay, kasalanan ko lahat. Xuanming, hindi maaring matagal manatili ang kaluluwa sa mundo. Kaunti na lang ang oras nila. Ngayong immortal ka na. Naniniwala ako na may paan ka para buhayin sila. Sasabihin ko ito. Sa'yo, patawarin mo lang ako. Winasak mo ang kapangyarihan ko. Pumunta ka sa ibaba, gumawa ng masama, nagsira sa bansa at sa mga tao. Hindi ka pwedeng mawalan ng buhay. Pero hindi ka makakatakas sa parusa. Aalisin ko ang iyong kapangyarihan bilang parusa. Xiaohu, Hindi ako si Xiaohu. ang tunay na Xiaohu ay babalik sa iyo sa lalong madaling panahon. Xiaohu, saan ka pupunta? Yutsuan, si Xiaohu at tayo ay hindi magkatulad ng mundo. Ang kanyang pag-alis ay tadhana. Iwanan mo na siya. Minger, Tatay, inay. Nagising na kayo. Minger, Ano ang ginawa mo? Hindi ba patay na kami ng inay mo? Naging Diyos na ako, kaya binago ko ang tadhana.
Iniligtas ko kayong tatay, inay at si Chen Xiao mula sa kamatayan. Mali, may tinatago ka sa amin. Sabihin mo sa inay anong kapalit ng pagbabago ng tadhana. Minger, ito, Tatay, inay, sa nakaraan, hindi ako naging mabuting anak. Hindi ko kayo pinansin. Kaya napatay kayo. Ngayong nabuhay kayong muli, makakaalis na ako ng walang alalahanin. Si Chen Taihu ay naging tulong sa akin. Kapag nagising siya, pakidala siya at ang sulat na ito sa pamilya Chen. Ibigay ito sa kanyang ate, si Chen Yuxuan. Sa ganitong paraan, matatapos na ang lahat ng aking hangarin. Minger, Bakit ka ganyan katanga? Yutsuan. Lagi kang malungkot. Ayaw ni Xiaohu sa langit na makita kang ganyan. Okay lang ako. Salamat sa pag-aalala, kuya. Xiaohu. Lagi nilang sinasabi na wala ka na. Nakalimutan na kita. Pero, paano kita makakalimutan, ate? Sino yan? Xiaohu. 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 Xiaohu, paano? Parang nanaginip lang ako. Pagising ko, dinala na ako dito ng 2 lolo't lola. Nawala lahat ng kapangyarihan ni Minger. Ipinagpalit niya ang kanyang sariling buhay para mabigyan tayong 3 ng bagong buhay. Umaasa akong ikaw ay hindi magpapabaya sa kanyang sakripisyo. Sa maraming taon na ito, maraming salamat sa iyong pangangalaga. Ako ay dating isang monghe mula sa itaas na mundo. Napagtanto kong nagkamali ako. Ikinulong ako gamit ang itim na bakal at nahulog ako sa mundong ito. Ngunit pinakapalad akong nakilala kita. Doon ko lang naintindihan ang tunay na kahulugan ng pagiging immortal na aking hinahanap noon. Natapos ko na ang aking pinakatinitibok na hinaing at hindi na ako nagsisisi sa aking buhay. Ginoo, ginang. Kung kayo ang mga magulang niya, kayo na rin ang aking tunay na mga magulang. Manatili na lang kayo sa pamilya Chen mula ngayon. Xiaohu. Huwag mong kalilimutan na siya ang nagligtas ng iyong buhay. Kung wala siya, wala ang kasalukuyang ikaw. Magandang balita, Binibini. May batang dumating sa labas ng pinto. Sinabi niyang ang pangalan niya ay Chen Taihu. Sinabi pa niya na narito ang kanyang mga magulang at ate, at saka, kamukhang-kamukha niya ang binata noong bata pa ito. Xiaohu. Itay, inay, ate. Ang lahat.